Makitayo po tayong lahat at makipagpret po tayo ng ating mga Biblia. Sa pahayag 2, 1-5. Ang mensahe para sa Iglesia sa Efeso. Isulat mo sa anghel ng Iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mo sila'y huwad. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo ang iyong pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong halagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinilalagyan ang iyong ilawan. Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Inaanyayahan ko po ang naghahayag ng salita ng Panginoon, Pastor Albert Capitel. Tayo po yung manalangin. Pwede po natin yung po ang ating mga ulo, pilitan natin mga mata. Tandaan na ating respeto sa ating Diyos na buhay. O aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito na kami ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Salamat Panginoon sa pagkilos ng iyong Santong Espiritu upang ang lahat ng aming mapag-aaralan ito'y tumimo ng malalim sa matabang parte ng aming mga puso at siyang maging gabay sa pang-araw-araw ng buhay upang kayo po ay laging namagyan ng gawin. Amen. Lord, sa inyo po namin binabalik ang lahat ng kapulihan, lahat ng kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus ang lahat ng nagsabi ng Amen. Para pakapun natin ang Panginoon, ngayong umaga po, makakaupo na po tayo. Ang ganda na ng ating mensahe ngayon, falling in love again. Sino ang in love dito? Pero kung titignan natin yung in love sa Panginoon, pag in love sa tao, lahat gagawin natin pag in love tayo. Lahat, regalo, panahon, lahat nag-i-effort tayo para sa ating mahal. Pero mas lalo, hinahanap ng Diyos yung pagmamahal, nag-i-effort tayo. Kahit nabaha, kahit sasakay pa tayo sa bangka, makarating ng liga. Kaya nakita natin yung ating mga kapatid na taga-Panginay. Hindi kaya ng mga tricycle, hindi kaya ng single na motor, kailangan magbangka para makaranas na. Kaya doon, lugod na lugod ang Diyos sa mga taong nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng kanilang effort na talagang maipakita kung gano'ng pamahal natin ang Panginoon. Kahit nahirap, yung ibang mga binabaha, ang daming dinadaanan, puro baha ngayon. Pero dahil nga sa pagmamahal natin, lahat gagawin natin makarating lang dito sa bahay-sambahan upang purihin at dakinain ang Diyos na buhay. Kaya pagpapag po natin, Panginoon, sa buhay ng mga nagsikap, nag-effort, na pumunta rito para tayo sambahin ang Panginoon. Sa oras na ito, sabi po dito sa ating sa Revelation chapter 2, verse 1-5 na yan, nakikita natin yung mga papuri ng Panginoon sa Ephesian Church. Kaya ito ay kasama dun sa 7 churches. Kaya yung
itong Ephesian Church o sa Efeso ay talagang pinapurihan ng Diyos kung gaano ibinigay yung kasipagan, pagpapagal, lahat marunong mag-discern sa mga taong nakakasama yung mga lingkod. Alam niyo, kaya ito yung papuri ng Panginoon sa Ephesian Church. Nakikita ng Panginoon ang mga puso ng mga lingkod niya. Doon sa 7 churches na ito, kasama Ephesian Church, na talagang sinabi ng Panginoon na nakikita ko ang inyong mga puso. Hindi lang ang Ephesian Church, tayo ngayon. Alam ng Diyos ang ating puso kung gaano natin siya kamahal, kung gaano natin siya inaalaya ng ating mga buhay, inaalaya ng ating mga pagsinta, pagsamba sa ating Panginoon. Sabi sa Revelation chapter 2, verse 2, I know your deeds and your hard work and the perseverance that you are doing to me. Yan ang sabi ng Panginoon, I know your deeds. Ano yung mga ginawa mo? Alam na alam ko. Yung mga hirap, yung mga pagpapagal, yung mga pagtitiis ng hirap habang ikaw ay naglilingkod, pinadama mo sa akin. Yun ay damang-dama ng Panginoon. And so verse 3, you have persevered and endured hardship for my name and have not grown weary. Hindi nandupaypay, hindi lahat puro nagsikap para magawa ang lahat para sa akin. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang reward niya ay nasa Kanya sa lahat ng hindi nagmamaling sa pagmamahal sa Diyos sa ginagawa natin. Kaya nga tayo, nakita natin yung mga nagmimisyon, yung mga pupunta sa kung saan lugar, kahit na mahirap puntahan, yung like yung Paumbong. Nakita natin mga kapatid, nagsisikap talaga pumunta roon at para puntahan yung mga ibang mga Kristiyano, mga para dalawin at talagang bisitahin kung anong mga nangyayari sa mga lugar-lugar. Yung mga kapatid natin, binibisita natin. Yan ang ginagawa ng mga Ephesian Church na ginagawa rin dito sa Glorious Covenant Ministry. Talagang kahit anong hirap, lahat tayo dumarang sa mga grabing pagsubok. Marami tayong tiisin. Pero sinisikap natin maibigay ang the best sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit mahirap, kahit na maraming bagyo, mga baha, ay dinaranas natin, pero tayo hindi nagpapatinag dahil alam natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang Diyos ang siyang laging nagbibigay ng papuri. Ang Diyos ang tumatapik sa atin para patuloy na magtagumpay, patuloy na magdire-diretso sa paglilingkod, kahit maraming hirap. Sino ba ang hindi nahihirapan dito? Sino ba walang mga tiisin dito? Sino ba walang mga pagsubok dito? Taas sa kamay. Lahat tayo sinusubok. Pero yung pagsubok na dinadanas natin, siya ang nagpapatatag sa atin bilang mga tunay na Kristiyano. Kaya nga yun ang gusto ng Panginoon. Ibalik natin, laging in love sa Panginoon, laging falling in love with God. Kaya nga gusto ng Panginoon, again and again, lagi natin maipakita mo gano'n natin siya kamahal. Kahit mahirap, kaya yung ibang kapatiran natin, ngayon nanonood sa mga kanilang mga cellphone sa live, na kahit hindi nakadalo dito, kaya maraming bakante. Dahil nga alam natin, baha. Mga kapatid natin sa Marilao, sinabi sa akin, Pastor, hindi kayo makakarating. Hindi kaya mag-tricycle palabas sa kanilang lugar. Napakataas po ng tubig. Ang Panginay, kahapon lang, gabayon na. Baka ngayon, nagdigdig, kung wala mo gano'n kataas. Hindi sa pinakagulo. Kaya talagang wala tayong kapatid dito, taga-Bulacan. Kasi nga po kahapon, sabi ko mag-ingat po tayo. Kasi umabot na sa kanilang hagdanan, yung sa dulo, sa Panginay. Kaya talagang hagdanan ng kanilang bahay, inaabot na. Kaya mataas po yun. Kahapon, 3 baitang ang lubog.
baka kahapon umabot na hanggang pinaka-dulo ng nila. Kaya hindi po sila makababa. Ewan ko lang kung paano sila bibili ng kanilang mga pagkain. Kaya, yun yung papuri sa mga kapatiran na kahit mahirap ang pinagdadaanan, pero ginagawa ang lahat. Kahit maraming hirap. Lahat tayo may mga hirap. Nakita nyo, pero marami tayong hirap, pero makakawitin tayo. Kasi, ang Diyos na nagbibigay ng ligaya niyan, kagalakan. Kaya tayo, kahit maraming pagsubok, nakakangiti tayo sa ibang pagsubok na meron ang mga kapatiran. Pero sabi ng verse 4, tingnan natin yung verse 4. Sabi niya dyan, okay. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Ibig sabihin, yung dating in love siya, bigla siyang nanlamig. Yun yung dinaramdam ng ating Panginoong Yesus doon sa Ephesian Church. Kaya nandupaypay, nanlamig. Sabi niya, dati mahal mo ako. Ba't ngayon, hindi mo na ako mahal? Sino na mahal mo? Kaya nga sabi ng Panginoon, sa Colossians chapter 3, verse 2, set our mind on things above, not on the things in this earth. Dahil nga pwede tayo ma-distract. Yan ang nangyari sa Ephesian Church. Nagkaroon sila ng distraction habang sila ay naglilingkod dahil nga nanlalamig, dahil maraming pwedeng makainganyo sa mundo ito. Maraming ginagawa ang kaaway para manlamig tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Nagkakaroon ng distraction. Kaya yung nadidistract sila sa mga bagay-bagay. Kaya habang tayo narito, gusto ng Panginoon, maging faithful tayo. Kaya nasabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 13, tayo nga nakakaranas kahit ang tao nanlalamig o hindi nagiging tapat. Pero sabi ng Panginoon, ako'y mananatiling tapat. Yun ang gusto ng Panginoon, yung katapatan natin. Kaya nga ito ay rebuke sa bawat isa. Sa mga Ephesian Church, bakit mo iniwan o pinabayaan ang pag-ibig mo? Nanlamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal, gaya ng dati. Kaya nga ito, sa message dito, ikukunin ko lang doon sa message kay Peter, sa tinanong siya ng Panginoon 3 times, do you love me? Do you love me more than this? Kaya sabi niya, yes, Lord. Yes, Lord. And yes, Lord. Kaya, 3 beses siyang tinanong. Kaya sa pangatlong pagtanong ng Panginoon kay Peter, si Peter ay naiyak. Kasi ilang beses siyang, do you love me? Sabi niya man, pero tinatwa niya ang Diyos. 3 beses. Ganun ang nangyayari. Ipapalikan natin na merong mga sa panahon sa Ephesian Church, dahil nga ang Ephesian Church ay isang mayaman na lugar, isang syudad na talagang punong-puno ng mga kung ano-anong karamihan na pwede tayong masilaw, pwede tayong madala ng iba't ibang klaseng tukso. Pero kailangan, kahit nandiyan tayo, meron tayong kayamanan, nasa atin ang lahat. Pero ayaw ng Diyos na madala tayo ng mga bagay dito sa libutan at pagpalit natin yung pag-ibig natin para sa Panginoon. Yan ang ayaw niya. Kaya mayroong lesson na gusto ng Panginoon na ipabatid sa atin. Lesson from this message, 3 R. The 3 R of love.
for Jesus. Number one, dito, pinapaalala sa atin, remember. The word remember. Consider how far we have fallen. Kaya, remember yung ating first love. Pag first love mo, pag in love ka, lagi kang excited. Di ba nung bago tayo Kristiyano, lagi kang nangunguna para sa pagdalo. Alas 8 pa service, pero 6:30 nandito na. Minsan 7. Kaya nga may nagsasabi, Pastor, ako nagbukas ng church. Ako nagbukas ng church. Lagi sinasabi niya yan. Kaya marami ako nakita dito na talagang wala pang 8, 7 na nandito na. Kasi nga, nananatili yung pagka-inlove kay Lord. Yan ang gusto ng Panginoon. Na talagang alalahanin natin yung first love natin. Kailangan, when we remember our first love, we need to recall and recollect yung mga bagay na ginawa natin ng una, nung tayo bago-bago pa lang sa Panginoon. Lagi kang excited. Kaya nga, maaga pa, kumpleto ka ng gamit, may tubig ka na, kumpleto ka, meron ka pang mga candy, namimigay ka ng candy sa mga bagong dumarating. Maraming ganyan, at nagiging usher. Pagbaguhan, talagang lagi excited, laging binabati, lagi nakangiti, lagi naka-smile. Hindi po smile talaga na in love sa mga kapatiran. Yun ang ginagawa ng mga Kristiyano, ng mga baguhan sa Panginoon. Pero habang tumatagal, minsan, nararanasan yung panlalamig. Sino ba hindi nakaranas ng panlalamig dito? Taas ang kamay. Wala. Siguro ako lang. Kaya ako nangalig ako. Kaya, minsan pupunta na ako, alas 8 gawain, darating ako, 8:30 na. Unti-unti na ako nalalamig na. Pero napakasarap na kinakausap tayo ng Panginoon through the power of the Holy Spirit. Bakit ba nandulupay-pay ka? Bakit ka ba nanlalamig? Sa akin, minsan, yung mga hirap na dinaranas sa araw-araw, minsan, kahit mahirap, maraming tinitiis, pero maraming lang tumatapik. Yun ang kailangan, gusto ng Panginoon din yun. Yung mga Kristiyano na kahit hindi tayo ang humahayo, hindi tayo yung nagbabible study, pero tayo yung laging, kapatid, napakaganda na ginagawa niyo. Yung isang salita lang na ni-enjoy namin pag kayo nakikita namin sa Facebook, maraming mga churches ang nagpo-post sa Facebook kung gaano nila ginagawa yung prayer meeting, kung gaano nila ginagawa yung mga Bible study, pinakikita ron. Kaya bawat isa, binibigyan tayo ng desire ng Panginoon na patuloy, na alalahanin. Sabi nito, kailangan yung desire. Diyos ang nagbigay ng desire na ito, na tayo ay patuloy na maging masipag sa gawain ng Panginoon araw-araw. Kaya yung Sunday, kapag tayo ay dumadalo every Sunday, hindi po ito pahirap. Sunday na naman, aakin na naman ako. Ang hirap. Alam mo, pag in-love tayo kay Lord, gusto nga ng mga in-love, laging linggo, araw-araw. Pwede ba yun? Linggo, araw-araw. Kasi marami tayong kapatid na sa ibang lugar. Siya sabi, Pastor,
Sana hindi ulit. Bakit? Kasi enjoy na enjoy ako eh. Bitin ang worship. Bitin ang praise and worship. Amen? Pero pag inlag ka, amen ka ng amen. Pero pag hindi ka inlag, kakunti lang amen natin. Parang tinitipid natin si Lord. Nag-i-amen tayo, hindi para sa tao. Nag-i-amen tayo para sa Diyos. Amen? Amen. Ang lakas si ating Lord. Ang sarap ng mag-worship sa Panginoon. I-enjoy natin. Mag-enjoy tayo while doing the service for God. Yung service na ito, hindi para sa atin. Ito ay pagbabalik ng pagmamahal sa Panginoon, yung pagsamba. Kaya meron tayo types of offering. Yun yung pagbabalik din, yung lahat ng blessing ng Panginoon sa financial. Yung blessing naman sa lahat, sa physical, sa emosyon, sa lahat ng ginagawa ng Diyos, binabalik natin through worshiping God. Kaya napakadali natin magtaas ng kamay. Napakadali natin pumalakpak. Amen. Sipagin po tayo sa palakpak para sa Panginoon. Alam niyo, merong church na ng mga napuntahan ko. Grabe, halos niyak-niyak palakpak ng mga tao. Opo, totoo yan. Konting ano lang yung sinasabi ng preacher, grabe yung mga tao, pumapalakpak, enjoy na enjoy. Doon sa word na sinasabi ng preacher. Napakasarap po. Na tayo enjoy din natin. Hindi lang enjoy natin pag malapit ang umuwi. Magteteng na, ay salamat, katapos sa din pastor. Praise the Lord. Hindi gano'n. Kailangan pumalakpak tayo, enjoy natin, kahit mahaba pa ang gawain, palakpakan natin at bigyan natin ng kapurihan ang Diyos sa buhay. Alalahanin natin na tayo bagong convert sa Panginoon. Ano yung mga bagay na ating naranasan nung tayo in love na in love? Number one, ang pagiging excited sa lahat ng bagay. Kasi nga, ako, nung ako'y bagong Kristiyano, grabe, nung dati, nung wala ako sa Panginoon, madilim ang paligid. Pero nung naging Kristiyano, naging maberde, marosas, nag-iba na ang line. Kaya dahil lagi na tayong in love, kaya pink na pink, in love tayo sa Panginoon. Kaya ganun, ang Kristiyano, walang masama, puro positibo ang nasa isip at puso ng mga excited sa Panginoon. Laging una sa gawain, laging masipag kapag may gampanin, pero yung pag-inlag ka, hindi ka tatanggi pag sinabihan ka, ikaw MC, sa susunod na Sunday, yes! Tuwang-tuwa. Yan sarap nun. Yung lagi tayong excited sa mga gampanin natin. Pero pag tayo, unti-unti na, pag may kampanin, parang ayaw na natin puntahan. Ano gusto? Nagpapahiwati, nanlalamig tayo. Hindi tumatanggi kapag may tungkulin, lagi sumasama sa mga paghayo, laging kabilang sa mga pagtatanghal, laging handa sa lahat ng oras para sa gawain, walang kapagurahan sa gawain, umiiwas kung hindi ayon sa Lord. Ang tanging layunin ay mabigyan ni Lord ang pangalan ng Panginoong Hesus. Yan ang mga dapat alalahanin na ginagawa ng mga bagong believer, in love na in love sa Panginoon. Yan ang mga bagay na gusto ng Panginoon na lagi nating alalahanin, yung mga ginagawa natin yung una. Sabi po ng awit, Psalms 139,
3 verse 14. Sabi niya rito, alam niya na alabok, yaong ating pinagmulan, alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Kaya tayo bilang pinagkatiwalaan ng Diyos sa paglilingkod sa Panginoon, bilang alabok, kahit na mawala pa tayo, pero meron tayong pinamuhay para sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon. Psalms 111 verse 5, sabi ng Panginoon, sa may mga pagkatakot, pagkain sagana, pangako ni Yahweh ay hindi nasisira. Kaya yan ang mga salita na kung aalalahanin natin yung mga salita ng Panginoon na laging may pagkatakot, may paggalang, sinasabi ng Panginoon, nagiging sagana ang ating buhay Kristiyano. At ang pangako ng Diyos ay hindi siya sumisira. Sabi ng Isaiah 43, verse 1 to 7. Bilang pagkilala sa ating Diyos na siya ang tanging tagapagligtas natin, sabi rito sa verse 1, Israel, ito ay tumutukoy sa mga Israelita, pero tayo bilang mga Israelita by faith in the Spirit, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh, huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Tingnan niyo po yung process, pinoprocess ng Panginoon, yung procession. Huwag kang matakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Verse 2, pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maano, hindi ka mabubual ng mabibigat na pagsubok. Verse 3, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ang banal ng Israel na nagliligtas sa iyo. Ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Seba para lumaya ka. Verse 4, ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, pagkat napakahalaga mo sa akin. Tingnan niyo po sinasabi sa atin ng Panginoon yan. Dahil in love siya sa atin, napakahalaga natin sa Kanya. Pinapahalaga natin. Pinapahalaga ng Diyos ang buhay natin bawat isa. Kung tayo minsan hindi natin pinapahalagahan yung buhay natin. Pero gusto ng Panginoon, pinapahalagahan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Sabi niya rito, dahil mahal kita, bibigyan kita ng karangalan. Yun ang pangako ng Diyos. Bibigyan kita ng karangalan, sabi ni Lord. Huwag kang matakot, ako'y kasama mo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. At titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Dating tahanan, yun yung tahanan ng Diyos na titipunin tayo para sa Kanya at siya lang ang dapat nabigyan ng parangal. Sabi sa verse 6, sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na huwag kayong hahagdanan. Gayun din sasabihin ko sa mga bansa sa timog, bayaan ninyo na ang aking bayan ay magbalik mula sa lahat ng sulok ng daigdig. Kasama po tayo dito. Verse 7, sila ang aking bayan at aking silang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Kaya bakit tayo nakakilala? Bakit tayo pinili ng Diyos para bigyan siya ng karangalan? Kaya kung babasahin natin, balikan natin ang Genesis. Kung bakit niya nilikha ang tao. In His likeness, in His image, created by God. Para siya ay bigyan ng karangalan. To worship God. Kaya kung ang tao ayaw mag-worship, sabi ng Panginoon, pasasambahin ko, pakakantayin ko ang mga bato. Pero tayo, may puso, may damdamin, na gusto ng Panginoon, lagi tayong may communication sa Panginoon.
Yun ang gusto niya. Ayaw ng Diyos na nandalamig tayo. Ayaw ng Diyos yung pag-ibig natin ay humahanap tayo ng ibang pag-ibig. Gusto ng Panginoon, siya lang ang ating pag-ibig. Amen? Siya lang po. Napaka-manipog God sa jealous God. Seloso ang Diyos natin. Kung yung ating buhay, iisa lang. Gusto ng Panginoon, yung buhay nito ay talagang ibigay, ilagak sa Diyos ang ating pagsamba. Ang ating mga pagbibigay ng papuri, karangalan sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sila ang aking bayan. Tayo ang bayan ng Diyos. Aking silang nilalang. Diyos ang nilalang sa atin. Ginamit lang ang ating mga parents sa lupa upang ako'y bigyan ng karangalan. Yan ang gusto ng Panginoon. Bigyan siya ng kapulihan. He deserves all the praise. He deserves all the worship. Because God is a great God. God is a magnificent God. God is a glorious God. Kaya nga merong glorious God din ang bilis ko. O, binan, meron tayo, nag-ID tayo, nagkaroon tayo ng promise. Lord, hanggang sa dumating ka, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa iyo. Lord, yan ang napakasarap na ugnayan. Hallelujah. Pangalawang gusto ng Panginoon, kung tayo may mga pagkukulang, kung tayo may panlalamig, return to God. Nag-invite siya, bumalik tayo. Pero sa ating pagbabalik, we need to repent before God. Kaya sabi ng 1 John 1:9, repent. Kailangan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. If we repent of all our sins, He is faithful and just to forgive us. Ang Diyos ay hindi nito condemn. We are not God is not condemning us. Pero ang Diyos ay nagko-convict kung tayo ay may pagkukulang. Ano man yung ating pagkukulang? Ang Diyos ang nakakaalam. Return. Gusto ng Panginoon, magbalik tayo sa Kanya. Sabi po ng Joel, chapter 2, verse 12 and 13, ito'y panawagan sa pagsisisi. Gayun nga, wika ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Kaya kung tayo ay may mga pagkukulang sa Diyos, mataimtim tayo magsisi sa Panginoon, manumbalik sa Kanya yung ating heart. Kaya nga mamaya kakantay natin, I'm coming back to the heart of worship. Dahil yun gusto ng Panginoon, ang buhay natin ay pagsamba. Ang buhay natin ay buhay na pag-ibig para sa Diyos. Tayo ang buhay na patotoo, na puno-puno ng pag-ibig na galing sa Diyos. Amen? Sana maunawaan po natin ang mensahe ng Diyos ngayon. Kung tayo na-fall sa Panginoon noon, pwede na natin ipagpatuloy yung pag-ibig natin ngayon at magpakailanman hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Matagpuan tayo may katapatan sa ating pagsamba. Ang Sunday service, hindi ito mahirap gawin sa lahat na nagmamahal sa Diyos. Kasi kaya tayo pumunta rito dahil mahal natin siya. Totoo po, mahal natin si Lord. Amen. Ang mga nagmamahal sa Diyos, pwede po bang pumalakpak ngayon?
Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, glory. 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 Verse 13 ng Joel chapter 2, verse 13. Magsisi kayo ng taos sa puso. Sabi ng Lord, hindi pakitang tao lamang. Lord ang may sabi nito. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpainuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Tingnan niyo po, ayaw niya nang magparusa sa kanyang mga mahal. Lagi lang siyang handang magpatawad. Ngayon, tayo pinabalan ng Diyos. Mga binalan ng Diyos ang narito ngayon lahat. Hindi na tayo yung dating makasalanan pa. Tayo yung mga pinagpaging banal ng Diyos para sambahin ang banal na Diyos. Lagi siyang handang magpatawad. Laging tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na binibitawan. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, tutuparin niya yan. At marami nga, sa panahon ni Apostol Pablo, sabi niya, malapit nang dumating ang Panginoon. Nung siya ay ginagamit na umalis na ang Panginoon, bumalik sa langit, sabi ng Apostol Paul na siya may gawa na 14 na aklat sa New Testament. Talagang gusto niya na laging makilala ang Diyos. Malapitan na pagkilala sa Diyos. Kaya tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Malapit nang bumalik ang Diyos. Kaya marami na ang nararanasan nating hirap. Pero pasimula pa lang ito. Palaki ng palaki ang hirap na daranasin ng mga Kristiyano sa mga susunod pang mga panahon. Nakasulat po yun. Kaya dapat lagi tayong handa na kahit tayo nagkakamali, hingi lang yung tawad sa Diyos, patatawarin tayo ng Diyos. Dahil tapat siya sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Pangatlo, regain. Do the things you did at first. Yan ang alalahanin. Kaya ngayong verse 5, sabi niya, alalahanin mo ang iyong kalagayan. Pero, pinapaalala lang sa atin, paano natin mariregain yung pag-ibig natin sa Diyos na manubalik, mag-fall in love again sa Panginoon. Alalahanin natin, yung dati in love tayo, na ang pagsasamba, every Sunday ay hindi naman pahirap. Ito ay pagsamba dahil mahal natin ng Diyos. Di ba po, kapag in love ka sa isang tao, kahit napakalayo pa yan, pupuntahan mo. Parang ginawa ko ito eh. Kahit malayo yung lugar nila, galing ako ng Bacolod, pupunta ako Manapla. Pag date ko, pupunta ako yun. Hindi ako nagsasawa, nagpuntahan ang aking mga. Nagagawa ko nga sa tao, hindi ko magagawa sa Diyos. Mas sa Diyos natin ibigay yung the best ng paglilingkod sa Panginoon. Pagbibigay ng oras, effort sa Diyos. Dahil ang Diyos ay the best na Diyos. Kaya tayo maunod ngayon. Kahit tayo dumaranas ng maraming hirap, pero blessed pa rin tayo. Dahil ang Diyos, hindi siya nag-iiwan at hindi tayo pinababayaan. Kahit maraming hirap, sino ba hindi naghihirap? Minsan naghihirap yung kalooban natin. Pero ang Diyos, lagi nagsasalita sa atin, when we communicate to Him in our prayer life, in our devotion to Him,
nakakarinig tayo ng mga maliliit na tinig. Maliit na tinig ng Diyos. The audible voice of God. Na kung ano gagawin natin for the whole week. For the whole month. Ang sarap mo. Ang sarap maglingkod na meron guidance. Yung hindi nawawala yung sipag mo sa paglilingkod. Na kahit dumaranas ka, na minsan, pero hindi naman kami sa amin, sa Christian life namin, hindi namin naranasan ang magigahos. Yung mangingi ng tinapay, sabi niya, dahil nga, ang anak ng Diyos ay talagang pino-provide ng Diyos ang lahat ng pangailangan. Mahirap na masarap na maging Kristiyano. Mahirap dahil kailangan mong intindihin yung leading and guidance of the Holy Spirit in our life every day. Kaya hindi tayo nagtatanim ng sama na loob sa kapwa. Kasi mayroong Diyos na mapagmahal na Diyos. Lagi tayo nagpapatawa. Yun ang masarap na gusto ng Panginoon na ilagay natin sa puso natin. Kaya kasi pag in-love ka sa Kanya, in-love ka lang sa lahat ng tao. Yun yung Matthew 22 verse 37 to 39. When we love God, we will love our neighbor. Sino ba neighbor natin? Asawa, anak, kapatid, nanay, tatay, lolo, lahat ng ating kamag-anak, mahal natin ang Diyos dahil, mahal natin sila dahil sa Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon sa message nito. Yung pagka-inlove natin sa Kanya, manatili tayo wag magtanim ng sama ng loob sa puso ng bawat isa. Tinitignan ng Diyos ang ating puso ngayon. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Lahat ng narito na nakaupo ngayon, nagme-mensahe ng Diyos. Nagme-mensahe sa puso natin. Nagme-mensahe sa atin. Kasi, kaya yan ang naging puso ko. Kahit anong pananakit, kahit anong sabi ng mga negative sa akin, lagi pa rin akong positibo. Amen. Hindi ko ginagantihan ng masama yung masama. Kung sinabihan nila ako, mayabang ako, mag-desite, ako na. Mayabang na ako eh. Kasi sabi sa akin, lahat pinupong mo na yung ministry. Tuwapang ka. May nagsabi sa akin na ganyan. Pero sabi ko, I love you, sister. Gusto mo, hati tayo? Sa ministry na meron ako ngayon. Kasi lahat ng ministry, nandito ako sa projector, nandito ako, backup ako, teacher ako sa children, tapos nag-Bible study na ako. Hindi pa ako pastor noon. Lahat ginagawa ko. Tapos janitor pa ako sa church. Lahat ginagawa ko. Tapos pinagpe-pray ko bawat sinya na lahat ang uupo rito, bless. Amen? Yun ang, isa pa lang ako sa ministry. Yan ang heart ko. Yan lahat ng uupo dyan. Doon sa first row, third row, and second and third row. Lord, maranasan nila ang pagbilos ng Santong Espiritu para magbagsakan sila. Lord, painagin mo sila sa iyo, Panginoon. Lagi ikaw ang mataas sa kanilang buhay. Lord, lagi silang maaga. Alam niyo yung church na pinagkaiblay ko? Yung dati mga 60 lang kami. Alam niyo, ngayon kasi ang contact sa Japan noon. Ngayon ay nasa 4 na sila. 60 lang po. Ngayon, 400. Yung mga nakaraan lang po yun. Pero ko ngayon, baka mas malaki na. Diyan po ako doon sa church na yun. Diyan po ako. Ang sweldo ko, kain lang. Agahan, tanghalian, hapunan, at libon tulog. Yung nasa Japan. Nawala kasi ako trabaho.
Sabi ko na, pinaglaban kita, Lord. Kaya nakatanggal ako sa trabaho. Pinaglaban kita, Lord. Alam ko, ipaglalaban mo rin ako. Pinaglaban ko ang Diyos. Sabi ko doon sa bus ko, dahil pinapapasok ako ng linggo. Sabi niya, pumasok ka. Sabi ko, boss, hindi pwede. Worship leader ako sa church. Kaya, mas pinili ko. Sabi niya, pag hindi ka pumasok yung araw ng linggo, tatanggalin kita. Sabi ko, hindi ko pagpapalit si Lord. Tanggalin mo na. Tinanggal ko ako sa trabaho. 3 months po ako nagpasok. Kaya 3 months akong janitor sa church. Libre kain lang. Right? Dahil ayaw ko mag-sweldo. Dahil may sweldo naman talaga ako na pero pang nag-iipon. Yung ako yung nagtatrabaho mo. Kaya talaga yun ang tunay na nangyayari sa buhay ko. Janitor po ako at pinagmamalaki ko yan. Nung ako'y nasa Bacolod, janitor pa rin ako. Nung ako'y narito rin sa Glorious, nagja-janitor din kami. Di Pastor Eric doon sa Purluga. Nililinis namin. Kaya lahat yung ginagawa namin para sa Panginoon. Tuloy-tuloy na pinagagawa ng Diyos. Tuloy-tuloy na pag-ibig sa Diyos. Tuloy-tuloy na paglilingkod sa Diyos na walang inaantay na kapalit. Kaya mga paglilingkod, yung sa amin, kasi may tinatawag na Harleys. Naglilingkod dahil bayaran. Na kapag meron ng delikadong sitwasyon, iiwanan ng shepherd ng kanyang class. Pero sa amin, kaya buhay namin, mamatay lang kami sa paglilingkod sa Diyos. Eto, totohanan ko sinasabi sa Panginoon, ako'y maglilingkod hanggang kamatayan. Hindi para palakpakan ng tao, kundi para ibigay sa Diyos ang lahat ng paglilingkod ko. From edad na 30 hanggang 62 ngayon, 32 years, sabi ko, Lord, pinagaling mo na ako noon. Kaya ako pinagaling dahil mission ko ay maglingkod siya. Tuloy-tuloy kitang paglilingkuran habang buhay. Kahit ang hirap, kahit ang dinadanas ng mga paghihirap sa mundo ko, patuloy na magmamahal sa Diyos. Dahil may Diyos na nagmahal sa akin, nagmahal sa inyo, at magmamahal sa akin, magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko ng Revelation 2 verse 5c. Ito yung mismo ka. Sabi niya dito, gawin mo muli ang mga ginawa mo noon na. Pero, kung magagawa natin yun, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa. Kaya yun ang mga bagay na dati marami tayong pagkukulang, pero sabi ng Panginoon, gawin mo muli. Gawin mo muli. Gawin natin muli yung dati nating pag-ibig sa Kanya. Kung paano tayo naglingkod sa Diyos ng napakasipag, mas doblihin natin yung sipag, lalo na malapit ng dumating ang Panginoon. Kahit maraming hirap. Sabi ng Panginoon, kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinilalagyan ng iyong alaala. Ito masakit to. Pero ayaw ng Diyos nangyari. Kaya nga pinapaalala ang kalagayan natin ng dati. Mahirap kapag tayo ay nalalamig. Mahirap, malungkot na buhay pag wala ang Panginoon. Mahirap na kahit sa pumunta, alam mo hindi ka sinasamahan ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, kung tayo magpapakatatag, magpapakasipag sa gawain, sabi ng Panginoon, kahit sa pumunta, sasamahan kita. Ayaw ng Diyos mangyari ito, na alisin sa kinilalagyan ng ilawan ang ating mga buhay. Para sa panguli, sa ating conclusion, bago po tayo umawit,
Sumagot si Jesus, sabi sa John 14:23. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa Kanya, at mananahan sa Kanya. Tingnan niyo po yung gagawin sa mga umiibig sa Kanya. Ang mga umiibig sa akin, tutupad sa aking salita. Yan ang sabi ni Panginoon. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa Kanya kasama si Jesus, at mananahan sa Kanya. Mananahan sa atin ang presensya ng banal na Espiritu. Sasamahan tayo ng Ama sa langit, sasamahan tayo ng ating Panginoon Jesus sa ating paglilingkod, sa ating pagmamahal, sa ating Diyos na mahal. Amen. Alap pa rin natin yung Diyos na mahal. At saka ito, mga tayo, pwede po tayo tumalong lahat.